Ang kwento ng munting sirena na si Arya. Noong unang panahon, sa kailaliman ng karagatan, mayroong isang mundo na walang sinumang tao ang nakakaalam. Dito ay umaawit ang mga lumba-lumba, nagsasayaw ang mga dikya, ang maliliit at makukulay na isda ay lumalangoy. At sa kailaliman ng tubig ay may isang maringal na kaharian. Ang mga taong dagat sa kaharian na ito ay naninirahan ng tahimik kasama ang lahat ng mga nilalang ng dagat. Pinaghaharian ito ni Haring Poseidon na labis na nagmamahal sa kanyang mga anak na babae na laging niyang pinananatili sa loob ng kaharian. Si Arya ang bunso, hindi niya nauunawaan kung bakit hindi siya pinapayagan pumunta kahit saan. Sinabihan lang siya na may mga panganib sa labas ng kaharian. Inakala niya na ang tinutukoy ay ang mga kalalakihan na nakatira sa ibabaw ng lupa. Arya, kapag nasa hustong gulang ka na, makakapagsuot ka rin ng sarili mong korona. Pero sa ngayon, dito ka muna sa kaharian. Pinagbabawal ko na umalis ka. Pero gusto kong malaman ang tungkol sa mga tao sa ibabaw ng lupa. Ang mga tao sa lupa ay walang paggalang sa buhay na nasa dagat. Nagtatapon sila ng basura sa ating dagat at hindi natin sila mapagkakatiwalaan. Kaya magtiwala ka sa iyong ama, Arya. Nakinig naman si Arya, ngunit lalong tumitindi ang kagustuhan niyang mag-usisa. Hindi ko na mahihintay ang aking paglaki at ang korona. Baka naman kasing bait din namin ang mga taong naninirahan sa ibabaw ng lupa. Nag-isip ng isang plano si Arya upang makatakas sa kaharian ng karagatan. Naisip niya na matutulungan siya ng mga kaibigan, ang malaking balyena na si Whale Willie at ang lumba-lumba na si Dolphin Dolphy. Dahil maaari silang makalabas at makapasok sa kaharian kung kailan nila naisin. Sa tarangkahan ng kaharian ng karagatan, pinadaan ng mga gwardyang isda sina Dolphin Dolphy at Whale Willie. Malaya silang nakakalabas-masok ayon sa gusto nila. Ngunit sa sandaling wala na sila sa paningin, binuksan ni Whale Willie ang kanyang bibig at lumabas mula doon ang munting sirena na si Arya. Sa ganoong sariling pamamaraan, nakalabas si Arya at lumangoy na siya papunta sa ibabaw ng tubig. Sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang buhay, nadama niya ang hangin. Nakita niya ang paglubog ng araw at narinig niya ang mga ibon. Ito ay isang kamangha-manghang pakiramdam. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Maya-maya, nakarinig si Arya ng musika na nanggagaling sa di kalayuan. Sumisid siya sa tubig at hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Pagkatapos ay may nakita siyang isang malaking barko at mga kwitis na umiilaw sa itaas nito. Isang barko! Tingnan natin sa malapitan. Arya, tumigil ka nga! Baka mapanganib! Binalaan siya ng kaibigang si Dolphy, ngunit hindi nakinig si Arya. Arya, ano ka ba? Lumangoy siya palapit sa barko, kung saan natatanaw niya ang hari ng lupain at ang anak nitong si Prinsipe Edward. Ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng prinsipe. Isang prinsipe! Arya, hindi tayo dapat nandito. Umuwi na tayo. Baka makita nila tayo eh. Nagsimulang tumugtog ng plauta ang prinsipe sa may unahan ng barko. Hindi naman siya mukhang masamang tao. Sinabayan ni Arya ng pag-awit ang tugtog ng plauta. Likas na maganda ang kanyang tinig.
Narinig ng prinsipe ang tinig at gulat na tumingin sa paligid. Kanino ang magandang tinig na yun? Mag-iingat ka, Arya. Makikita ka nila. Samantala, nakamasid ang masamang kapatid ni Haring Poseidon, ang mangkukulam sa karagatan na si Vega. Dati siyang nanirahan sa palasyo ni Haring Poseidon. Ngunit dahil gumawa siya ng masasamang bagay, napalayas siya mula sa magandang kaharian ng karagatan. Dumating na ang araw, ang anak na babae ni Haring Poseidon at ang tao. Magpapadala ako ng kulog at bagyo at kidlat, mga alon upang itumba ang barko at ilubog ang prinsipe. Dahil sa sumpa ng mangkukulam ng karagatan, sinira ng mga alon ang barko ng prinsipe. Naku! Lumulubog ang barko! Kailangan natin sila tulungan! Sumisid si Arya sa mga alon. Lumangoy siya sa mga labi ng lumulubog na barko hanggang sa pinakailalim ng dagat. Nakita niya ang plauta ng prinsipe at kinuha niya ito. Pagkatapos ay nakita niya ang prinsipe, kinuha niya ang kamay nito at lumangoy ng mabilis patungo sa kalupaan. Gising! Pakiusap! Gumising ka! Unti-unting bumalik ang diwa ng prinsipe. Di niya akalain na nabuhay siya. Buhay ka! At makakakita ng isang magandang sirena sa tabi niya. Nakarinig si Arya ng tahol ng aso at napagtanto niya na nasa lupa siya at mabilis na bumalik siya sa dagat. Ang hari at isang binibini ay naghahanap sa prinsipe. Umaasa sila na makita siya sa baybayin. Isang babae ang nagligtas sa akin, Ama. Hindi ko nakita ang kanyang mukha, ngunit parang narinig ko na ang tinig na yun. Samantala, nakabalik na si Arya sa kaharian ng karagatan. Hawak pa rin ang plauta ng prinsipe, di niya maalis sa isipan ang kagwapuhan nito. Hinahanap siya ng kanyang ama. At nang makita niya ang plauta, alam niyang nakarating sa ibabaw ng karagatan ang anak. Binalaan na kita, Arya. Hindi ka nakinig sa akin at lumabas ka pa rin ng kaharian. Dapat naghintay ka sa tamang panahon. Pero malamang nalunod ang prinsipe. Anong prinsipe? Iniwan mo ang proteksyon ng kaharian, Arya. Pinoprotektahan lang kita mula sa panganib. Magtiwala ka sa akin. Ipinagbabawal ko na lumabas ka ng kaharian ng karagatan. Galit na umalis si Haring Poseidon. Labis siyang nag-aalala tungkol sa puso ng kanyang anak na babae. Ngunit determinado pa rin si Arya na bumalik upang makitang muli ang prinsipe. Kaya nakagawa siya ng isang kahila-hilakbot na pagkakamali. Muli niyang iniwan ang kaharian ng kanyang ama upang hanapin ang masamang mangkukulam na si Vega. Ang 2 ulong ahas na gwardya ni Vega ay nagbabantay sa palasyo ng mangkukulam nang makita nito ang paparating na munting sirena. Vega, ang anak na babae ng hari ay nasa labas. Oras na para maghiganti ka sa hari. Alam kong mangyayari ito. Mayroon siyang mapangahas at rebeldeng puso. Papasukin mo siya. Medyo takot si Arya, ngunit nais talaga niyang makita ang prinsipe. Kaya lakas loob siyang hihingi ng tulong sa bruha. Pumayag si Vega na tumulong, ngunit humiling siya ng isang bagay na mahalaga sa munting sirena. Maghahanda ako ng isang mahiwagang gamot upang ikaw ay maging isang tao. Makakapaglakad ka sa lupa, ngunit bilang kapalit, kukunin ko ang iyong magandang boses. Ang boses ko? Pero kung wala akong boses, Nagkibit balikat ang sirena at tinanggap ang masamang gamot. Dahil naging hangal siya sa pag-ibig, ang tanging nais ng puso niya ay umibig sa prinsipe. Tandaan mo, ang bisa ng mahiwagang gamot na yan ay hanggang 3 araw lang.
Maliban kung mapapaibig mo ang prinsipe. Kung hindi, magbabalik ka sa pagiging sirena at hindi mo na maaalala ang iyong prinsipe o ang iyong ama kailanman. Sobrang hangal ni Arya at ininom pa rin ang gamot ng Mahika. Pagkatapos ay lumangoy na siya papunta sa ibabaw ng dagat. At nang malapit na siya, ang kanyang buntot ay nagsimulang maglaho at napalitan ito ng mga paa ng tao. Nakita ito ni Dolphin Dolphy, kaya agad niyang tinulungan ang kaibigan. Arya, ngayon ka palang magkakaroon ng mga paa. Mag-iingat ka. Nakarating ang munting sirena sa baybayin sa tulong ni Dolphin Dolphy. Naroon na si Prinsipe Edward. Hinahanap ang babae na nagligtas sa kanya. Ikaw, parang pamilyar ka. Nagkakilala na ba tayo dati? Pero walang boses si Arya, kaya tumango lang siya at ibinalik ang plauta sa prinsipe. Oo, nakita na tayo. Di ba ikaw yung babae na nagligtas sa akin sa pagkalunod? At ang tinig na narinig ko habang tumutugtog ako ng plauta sa barko. Ano ang pangalan mo? Sinubukan ni Arya na sumagot at magpaliwanag. Oh, hindi ka nakakapagsalita? Ngunit walang boses na lumalabas sa kanya. Kaya naisip ng prinsipe na baka ibang babae yun. Dahil ang babae na naaalala niya ay may magandang tinig. Gayunpaman, nais niyang tulungan ang desperadong babae na ito, kaya sinama niya sa kanyang palasyo. Sa kastilyo ng lupain na yun, naghahanda ang ama ng prinsipe para sa kasal ng kanyang anak sa isang binibini. Tumatanaw lang si Arya mula sa malayo, malungkot na hindi niya mapapakasalan ang prinsipe. Lumipas ang mga araw na hindi man lang niya nakausap ang prinsipe. Alam ni Arya na mawawala na ang bisa ng Mahika at mawawala na rin ang kanyang mga alaala. Iniisip ni Arya na imposible na mapaibig niya ang prinsipe dahil wala na ang kanyang boses. At dumating na ang ikatlong araw. Malungkot na malungkot si Arya. Ngunit sa sandaling yon, may isang di inaasahan ang nangyari. Ang kanyang mga kapatid na sirena ay lumabas sa dagat at pati na rin ang kanyang lola. Mahal kong apo, napunta kami upang iligtas ka at upang sirain ang masamang sumpa ng bruha. Pagkatapos ay tumaas ang tubig at mula sa higanting alon ay lumabas ang ama ni Arya, si Haring Poseidon. Arya, aking magandang anak. Napunta ka sa mismong panganib na nais kong maprotektahan ka. Sinagip ko ang iyong tinig at sinilid ko sa kabibing ito. Sinira ko ang sumpa ng bruha upang maibalik sa iyo ang boses mo. Sana ay lagi mo kaming alalahanin. Itinuro ng hari ng dagat ang kanyang salapang sa kabibe na hawak ng lola. At nasira ang sumpa. Bumalik ang boses kay Arya. Ang boses ko! Salamat sa aking mahal na pamilya! Mahal na mahal ko kayo! Hindi! Mabilis na hinatid ni Whale Willie ang munting sirena sa barko ng prinsipe. Malapit nang ikasal ang prinsipe at isang prinsesa mula sa ibang kaharian. Ngunit biglang may narinig ang prinsipe at napatigil siya. Ito ang magandang tinig ni Arya. Matapos makita si Arya na nakasakay sa balyena, tumalon si Prinsipe Edward sa dagat upang kausapin siya. Ikaw nga! Sabi ko na nga ba, ikaw ang babaeng nagligtas sa akin. Ang pangalan ko ay Arya. Hindi na tinuloy ni Prinsipe Edward ang pagpapakasal at nakipagkasundo siya sa kaharian ni Haring Poseidon. Si Arya ang kauna-unahang sirena na natutong manirahan sa lupa bilang isang tao at bilang isang sirena sa dagat. Sa kalaunan, siya at si Prinsipe Edward ay naging magkaibigan. Kinasal sila at
ang munting sirena at si Baby Shark. Noong unang panahon, sa kailaliman ng karagatan, sa malamig na tubig ng nagniningning na kaharian ng karagatan, mayroong isang mapanganib na grupo ng pating na kinatatakutan ng lahat. Minamaltrato ng pangkat na ito ang mga nilalang sa dagat at pinapanakot nila ang kanilang malalaki at matatalim na ngipin. Ang pinakamaliit sa kanila ay si Baby Shark at mahilig siyang sumayaw at kumanta. I'm Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Love to sing, love to laugh, love to dance, Baby Shark. So let's shout, let's go up to have fun, Baby Shark. Hoy, kumakanta ka na naman. Ang mga pating na tulad natin na hindi kumakanta, Baby Shark. Kuha mo, kasi mga gangster tayo. Pero, di naman ako katulad mo eh. Ayaw ko saktan ng sino man. Kalukuhan, tumahimik ka na lang. Sinama ng salbahing pangkat ng pating si Baby Shark papunta sa madilim na bahagi ng karagatan kung saan nakatira ang bruha na si Vega sa kanyang kuweba. Si Snake, ang bantay na may 2 ulo, ay nakabantay sa pasukan ng kuweba. Ngunit abala siyang kumakain ng sorbetes. Hindi napansin ng ahas ang mga pating na nakalampas sa kanya. Ang sarap nito. Buti na lang, merienda na. Hoy, hati tayo. Walang magawa si Baby Shark kundi ang sumunod sa kanyang mga nakatatandang kapatid. At nakita niya ang nakakapangilabot na itsura ng bruha ng dagat na si Vega. Dumating din ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng nilalang sa dagat. Alam niyo ba kung bakit? Dahil kami ang pinakamalaki, mabangis, at kinatatakutan na gang na mga pating sa buong karagatan. Mismo, nagugutom ako, ipanghuli niyo ako ng isang maliit na lumba-lumba para mapunan ang aking tiyan. Walang problema, Madam Bruha. Kayang-kaya yan. Umalis agad sa kuweba ang pangkat ng mga pating upang sundin ang utos ni Vega. Mabilis silang lumalangoy na nahihirapang makasabay si Baby Shark sa kanila. Kung minsan nga ay naiipit pa siya sa pagitan ng mga nakatatandang kapatid, hindi niya gusto ang pinaplano ng mga ito. Samantala, sa malwalhating kaharian ng karagatan, ang 3 magagandang anak na babae ni Haring Poseidon ay naglalaro sa makaharing silid. Si Arya ang bunso at pinakamaganda sa magkakapatid. Kapag nasa dagat siya, gamit niya ang buntot ng sirena. At kapag bumalik na siya sa kanyang asawa na si Prinsipe Edward, ang kanyang buntot ay napapalitan ng paa kapag siya ay nasa lupa. Para sa akin, ito ay nakakabuti. Yung nakapaglakad ka habang naipag-usap. Tama! Kwentuhan mo ko, yung tungkol sa mga mahiwagang kapangyarihan ng hari. Isang araw, habang ang mga isda ay nasisiyahan sa tag-init, ang maliit na lumba-lumba na si Dolphy ay dumalaw sa kaharian ng karagatan upang bisitahin ang kanyang mabuting kaibigang sirena na si Arya. Sinabi ni Haring Poseidon kay Dolphy na wala si Arya doon dahil kasama nito si Prinsipe Edward sa lupain. Kaya nagpasya si Dolphy na pumunta kay Arya at lumangoy na patungo sa ibabaw. Ngunit nakita siya ng mapanganib na pangkat ng pating at hinarang siya. Naku po. Oy boss, ayan, isang lumba-lumba tulad ng biling ni Vega para sa kanyang hapunan. Oh, Palibutan niya yan pagkabilang ko ng 3. 1, 2,
Ngunit sumugod agad ang isang pating bago makabilang ng 3 ang kuya na pating. Hindi ko pa nasasabi ang 3 eh. Nakita ni Baby Shark kung ano ang nangyayari. Sinubukan niyang pigilan ang mga kapatid na hulihin ang lumba-lumba. Tigil! Sabi ko tigil eh. Huwag niyo siyang sasaktan. Ngunit dinaanan lang siya ng kanyang malalaki at mas malalakas na kapatid. At hinuli nila si Dolphin Dolphy. Sana ay mas malaki ako at mas malakas na pating. Eh di sana napigilan ko sina kuya. Kailangan kong sagipin ang maliit na lumba-lumba na yun. Sumunod si Baby Shark sa kanyang mga kapatid habang nag-iisip kung paano sasagipin ang lumba-lumba. Samantala, sina Arya at Prinsipe Edward ay naglalaro ng paghagis ng bato sa tabing dagat. Para kay Arya, ang pantalan na yon ang kanyang pintuan sa lupain. 5, 6, 7. 7. Oh, ikaw naman. Panoorin mo ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanalo ka? Sige, ano ang kahilingan mo? Ang gusto ko, kataan mo ko. Nais ko marinig ang iyong magandang tinig. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Ngunit hindi lahat ay maayos sa ilalim ng dagat. Doon sa madilim na bahagi ng karagatan, umiiyak si Dolphy sa loob ng isang hawla. Tulong! May nakakarinig ba sa akin? Nakakulong ako sa hawla. Sa klolo! Ayoko pang mamatay at maging pagkain. Narinig siya ng ahas at lumapit ito sa harap ng hawla. Hoy! Hinuli ka talaga namin, nakuha mo? Kaya tumahimik ka, kaway isang bilanggo. Hoy! Aray! Huwag mo ngang anuhin ang pagkain ko. Doon ka sa labas. Magbantay ka doon. Tingnan mo nga naman, ito pala ang kaibigan ni Arya. Tamang-tama ang pagdating mo. Malapit na ang hapunan. Takot na takot si Dolphy. Sa sandaling lumayo ang bruha na si Vega, nakalusot si Baby Shark sa bintana. May kakulangan ang seguridad sa paligid ng kuweba ng bruha. Natakot agad si Dolphy. Hi! Huwag kang matakot, pating nga ako. Pero di naman ako tulad ng mga kuya ko. Hindi kita sasaktan. Talaga ba? Baka niloloko mo lang ako Hindi no. Susubukan kong iligtas ka. Sinimulang ngat-ngati ni Baby Shark ang mga rehas. Ngunit matigas ang hawla. Alam ko na. Ipaalam mo sa munting sirena na si Arya. Nasa lupain siya. Sa kastilyo sa tabing dagat. Makakatulong siya. Nakinig si Baby Shark kay Dolphy at lumangoy na siya papunta sa ibabaw ng tubig. Samantala, sina Arya at Prinsipe Edward ay nagtatampisaw sa tubig habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Maya-maya ay napansin nila ang palikpik ng pating na papalapit. Hala! Ano yan? Isang pating! Mag-ingat ka, prinsipe ko! Lumapit sa pantalan si Baby Shark at nilabas niya ang kanyang ulo sa tubig. Huwag kayong matakot. Ako si Baby Shark. Nasa panganib ang iyong kaibigan na lumba-lumba. Nakakulong siya sa kuweba ng bruha. Si Dolphy! Paalam, Edward! Sige. Teka, nagsalita ba yung pating? Nang tumalon si Arya sa dagat, nawala ang kanyang mga paa at bumalik ang kanyang buntot. Hindi napansin ni Snake na nakapasok sina Arya at Baby Shark dahil abala siyang hinuhuli ang sariling buntot. Ngunit ang mangkukulam ng dagat ay napapanood sina Arya sa kanyang mahiwagang kristal na perlas.
Aba, malamang narito ka upang sagipin ang kaibigan. 2 ang nakuha ko sa presyo ng isa. Pinatamaan ni Vega si Arya ng tinta na may lason gamit ang kanyang mga galamay. Ngunit naiiwasan ito ni Arya. Habang nilalabanan ni Arya si Vega, natagpuan ni Baby Shark ang susi ng hawla at nagawa niyang alpasan si Dolphin Dolphy. Hindi kayang talunin ni Arya ang mangkukulam, kaya gumamit siya ng mahika na tinuro sa kanya ng hari ng dagat. Ang mga alon ng tubig ay dumaloy tulad ng hangin at ilaw at pinigilan nito ang lahat ng mga bola ng tinta na binabato sa kanya ni Vega. Tumigil ka sa pananakit ng kapwa. Hindi dapat yan ang layunin mo. Arya, niligtas ako ni Baby Shark. Umalis na tayo dito. Pinalawak ni Arya ang kalasag upang maproteksyonan silang tatlo. At iniwan nila ang madilim na yungib. Bumalik sila sa kaharian ng karagatan. Ang galing ng mahiwagang kalasag mo. Wow! Ang ganda naman dito. Pasensya ka na, nagduda ako, Baby Shark. Akala ko salbahe ka dahil kasama ka sa gang ng mga pating. Pero masaya akong makilala ka bilang kaibigan. Salamat, tuwang-tuwa din ako. Meron akong mga bagong kaibigan. Ayoko nang maging bahagi ng gang na yon. Okay lang, Baby Shark. Hindi ka bagay sa gang nila. Dito ka na tumira sa kaharian ng karagatan. Kasama namin. Ligtas ka dito. Gustong-gusto ni Baby Shark ang kaharian ng karagatan. Dito ay malaya siyang umaawit ng kanyang paboritong kanta kasama ang mga bagong kaibigan. Ang munting sirena, malalim na asul na dagat. Noong unang panahon, mayroong isang malaking kastilyo sa tabi ng dagat. Doon masayang namumuhay si Prinsipe Edward at ang kanyang asawa na ang pangalan ay Arya. Siya ay isang sirena. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Sa kailaliman ng dagat, sa madilim na yungib, ay may isa pang kastilyo. Ngunit ang isang ito ay masamang kastilyo. Naninirahan doon ang masamang kapatid na babae ng hari ng karagatan. Binabalak niyang agawin ang trono ng kapatid. Isang araw, ang masamang bruha ng dagat na si Vega ay lumalangoy kasama ang kanyang alalay na si Snake. May nakita silang isang salamin na kulay lila at nakabaon ang kalahati nito sa buhangin. Isang salamin ng salamangka dito sa ilalim ng dagat? Saan kaya ito galing? Dalhin natin sa kuweba, kamahan. Baka magamit mo ang salamin. Kinuha ni Vega ang salamin at umuwi na sa yungib. Pagdating niya, tumayo siya sa harap ng salamin. Ngunit hindi niya makita ang refleksyon ng sarili o ano paman. Lumipas ang mga araw at ang salamin ng salamangka ay nakalutang lamang at may umiikot sa gitna. Hindi alam ng bruha ng dagat kung paano ito gagamitin. Itatapon na sana niya ito ng may pagbabago sa umiikot sa gitna. At biglang lumitaw sa salamin ang imahe ng may-ari nito, ang masamang reyna na si Hela. Salamin, salamin! May nais akong handog. Ipakita sa akin kung saan ka lumubog. Nagulat si Vega nang makita sa salamin ang isang babaeng tagalupa. Nagtago si Snake sa takot. Kamahalan, sino ang babae sa salamin? Hindi ikaw yan.
Ang pugitang mangkukulam na si Vega ay lumapit sa salamin. Tumugon siya kay Hela. Ang salamin na ito ay nasa ilalim ng dagat at nasa pag-aari ng kapatid na babae ni Poseidon. At ako yun. Hindi makapaniwala si Hela at ng tagapagsilbi niya na si Dunkov sa nakita nila. Isang babaeng pugita na may mahahabang galamay. Narinig na ni Dunkov ang tungkol sa kaharian sa karagatan at binulong niya sa kanyang reyna ang mga kapangyarihan ng mundo sa dagat. Naging interesado si Hela na makakuha ng bagong kapangyarihan mula sa karagatan, kaya may inalok siya kay Vega. Bueno, bruha ng lupa, gumawa tayo ng kasunduan, masamang reyna. Tutulungan mo ako sa problema ko at bibigyan kita ng aklat ng mga sumpa. Naglalaman ito ng malalakas na sumpa. Kinwento ng bruha ng dagat na si Vega sa masamang puso na si Hela ang lahat tungkol sa sirenang si Arya at Prinsipe Edward. Sinabi niya na kung mahuhuli niya ang prinsipe, gagamitin niya ito upang magkaroon siya ng kontrol sa kaharian ng karagatan. Makalipas ang 3 araw mula nang sinimula ni Prinsipe Edward ang paghahanda para sa isang paglalayag gamit ang barko ng ama, tulad ng dati ay nagpunta siya sa unahan ng barko at tumingin sa mga ulap upang suriin ang panahon. Haha! Maaliwalas ang langit, maganda ang panahon, at mataas ang mga ulap. Ang lahat ay perpekto para sa paglalayag. Sumandal naman si Prinsipe Edward sa barandilya upang alamin kung kalmado ang tubig. Ngunit kumahol ang aso ng prinsipe at tumakbo sa kanya at hinihila siya. Wari, nais nitong pababain siya ng barko. Oo, anong problema? Meron bang panganib? Ilang saglit pa, biglang dumilim ang kalangitan. Nagkumpulan ang mga ulap at hinarang ang sikat ng araw. Abot tanaw ang lumitaw na malalaking alon. Gamit ang kanyang kristal na bola, kinokontrol pala ni Reyna Hela ang mga ulap at hangin sa paligid ng barko ng prinsipe. At si Vega ay lumilikha naman ng mga higanteng alon sa kristal na perlas. Pagkatapos, isang napakalaking alon ang humagip kay Edward at hinila siya sa tubig hanggang sa ilalim ng dagat. Samantala sa kastilyo, nakita ni Arya ang terribleng bagyo. Tumakbo siya upang hanapin si Prinsipe Edward. Patakbo niyang pinuntahan ang pantalan kung saan umahon si Dagi mula sa nagngangalit na bagyo. Wala nang oras, Dagi! Si Snake na naghihintay sa ilalim ng dagat ay natagpuan ang prinsipe at itinali niya ang mga paa nito at dinala sa yungib. Inipon ni Arya ang lahat ng lakas ng loob at mula sa pier, tumalon siya papunta sa dagat. Ngunit nakita siya ni Vega sa kristal na perlas at agad niyang ginawang yelo ang ibabaw ng tubig. Kaya tumama si Arya sa matigas na yelo at nasaktan siya. Sinubukan niyang basagin ang yelo gamit ang kanyang mga kamay at paa. Ngunit masyado itong matigas. Naku, hindi ako makapasok sa dagat. Kagagawa nito ni Vega. Pinipigilan niyang masagip ko si Edward. Nakita ng kanyang munting kaibigan na si Dolphin Dolphy na hindi makasisid sa dagat si Arya. Sinubukan niyang basagin ang yelo mula sa ibaba, ngunit nahirapan siya. Maging ang tagak na si Ringo ay tumulong na rin. Sinubukan niyang basagin ang yelo gamit ang kanyang tuka, ngunit nabigo rin siya. Tumatakbo ang oras. Nakabilanggo si Prinsipe Edward sa yungib ng bruha ng dagat. Nauubusan na siya ng hininga. Ang mangkukulam ng dagat na si Vega ay nakatayo sa harap ng salamin. Itim na salamin sa dagat, ipakita sa akin ang reynang mapayat. Ginawa ko na ang gusto mo, Pugita.
Ngayon, bigay mo na sa akin ang aklat ng mga sumpa. Kinuha ng mangkukulam ang aklat ng sumpa mula sa aparador ng mahika at ipapasok na sa loob ng salamin. Ngunit ang maliliit na galamay ng pugita ay dumikit sa libro. Hindi ito mabitawan ni Vega. Kaya naman hinigop siya ng salamin at dinala siya sa lupain kung saan nakatira si Reyna Hela. Naku, hindi pwede. Paano ako napunta rito? Kailangan kong makabalik sa kuweba ko. Habang ang bruha ng dagat ay nakasalampak sa lupa, nakiusap si Dolphin Dolphy sa higanteng balyena na si Whale Willie na tulungan sila na sirain ang yelo sa ibabaw ng dagat. Mula sa kaharian ng karagatan, lumangoy patungo sa ibabaw ng tubig ang higanteng si Whale Willie at ang cute na si Dolphin Dolphy. Napansin ni Arya si Whale Willie at napagtanto niya ang gagawin nito. Nabigyan siya ng pag-asa. Buong lakas na lumangoy pa itaas ang balyena at nagawa niyang wasakin ang matigas na yelo sa ibabaw ng tubig. Agad na tumalon sa tubig ang munting sirena na si Arya at lumangoy patungo sa madilim na yungib ng dagat. Sa sandaling nasa tubig na si Arya, ang kanyang mga paa ay naging buntot ng sirena. Ang mga kaibigan niya na si Dolphy at Willie ay sumama sa kanya. Ang ahas na doble ang ulo ay nakabantay sa pasukan ng yungib. Tinawag niya ang mangkukulam na akala niya ay nasa yungib pa. Kabahan, may buwisita. Nandito na sila. Saan ka? Papasok na sila. Nainis ang balyena na si Willie sa ahas, kaya pinasok niya ito sa kanyang malaking bibig. Wag! Yak! Ang baho ng hininga. Ang dilim din dito. Dolphy, bilis! Maghanap ka sa lahat ng silid. Doon ko hahanapin si Prinsipe Edward sa kulungan na buto. Nang marating ni Arya ang kulungan na buto, nakita niya ang prinsipe na wala ng malay. Nakalusot si Arya sa bitak ng buto at agad niyang nilagyan ng mahiwagang buhangin ang labi ng prinsipe upang makahinga ito sa ilalim ng tubig. Tapos, isang mahiwagang liwanag ang bumalot sa prinsipe. Unti-unting naglaho ang kanyang mga paa at napalitan ng pulang buntot ng isda. Buhay ka! Arya! Nakakahinga ako sa tubig? Ito ay kakaibang pakiramdam. Salamat. Niligtas mo ang buhay ko. Halika na, umalis na tayo rito, aking prinsipe. Ang munting sirena na si Arya at si Prinsipe Edward na ngayon ay isa ng lalaking sirena ay magkahawak kamay na lumangoy papunta sa ibabaw ng tubig. Ang kanilang buhay ay nagpatuloy sa dagat at sa lupain. Kamusta mga ibon? Sana magkapakpak naman tayo sa susunod. Ano sa palagay mo? Makaraan ang ilang araw ng paggapang sa lupa, sa wakas ay nakarating ang pugitang bruha sa baybayin ng dagat at nakabalik na rin siya sa kanyang yungib. At nang makita niya na nakatakas ang prinsipe, Makakaisip din ako ng ibang paraan para masakop ang kaharian ng karagatan. ang munting sirena ang pagsagip sa hari. Noong unang panahon, si Prinsipe Edward at ang prinsesang sirena na si Arya ay magkasamang naglalayag sa isang barko. Wow! Ang sarap maglayag, di ba? Kaya paborito kong sumakay sa barko. Madalas na magkasama sina Edward at Arya sa paglalakbay upang galugarin ang mga bagong lugar na hindi pa nakita ng sino man.
Sa kailaliman ng dagat, ang mangkukulam na si Vega ay nag-iisip ng plano upang maagaw niya ang kaharian ng karagatan mula sa kapatid na si Haring Poseidon. Lumapit ang kanyang alalay na si Snake sa kristal na perlas at dahan-dahang hinawakan ito ng kanyang ulo at pinakita sa kanya ng mahiwagang perlas ang lahat ng nangyayari sa dagat. Kamahalan, sina Edward at Arya, naglalayag sila. Lumapit agad si Vega. Snake, ilang beses ko bang sasabihin na huwag mong hahawakan ng perlas? Hanggat nasa dagat sila, magagawa ko ang lahat ng uri ng kasamaan sa kanila. Paano kung sirain mo ang kalupaan, kamahalan? Pinag-isipan ng mangkukulam ng dagat na si Vega ang sinabi ni Snake. At, alam ko na. Kung sisirain ko ang lupa sa mundo, maaari kong pahirapan si Arya. Tingnan natin kung gaano katagal mabubuhay ang prinsipe at ang mga tao sa ilalim ng tubig. Napagpasyahan ni Vega na ito ang pinakamahusay na paraan para siya ay maging reyna at makuha ang kaharian mula sa kanyang kapatid, ang mabuting hari. Di na nag-aksaya ng anumang oras, isinulat niya ang mga materyales na kailangan para maisagawa ang taksil na plano. Dear Miss Little Mermaid, you don't know me yet. This is Vega, you all should be afraid. I'll follow you till the end. Snake, always stay awake. Watch Arya and Poseidon. Hope you won't make mistakes. I'm writing down my plans to destroy all the bands. One day I will have my freedom. Live in deep blue sea kingdom. Snake, be by my side. I will show you in detail how we go inside. Samantala, sa cabin ng barko, nagsusulat si Arya sa kanyang tala-arawan. Dear Diary, nang ako ay naninirahan pa sa karagatan, namamasyal ako sa mga makukulay na korales. Sinusundan ko ang mga seahorse, kinakantahan ko ang mga talaba. Nagpipinta ng larawan ng mga kagandahang nakita ko. Namimiss ko silang lahat. Habang sinusulat ito ng sirenang si Arya, narinig niya ang pahayag ng mandaragat. Lupain! Abot tanaw na ang lupain! Masaya si Arya na marinig ang mabuting balita na ito. Hahanapin na sana niya si Prinsipe Edward nang bumangga sa bintana ng barko ang kaibigan niyang tagak na si Ringo. Sa pagmamadali ni Ringo, hindi niya napansin ang salamin ng bintana. Sa kagustuhan niyang makapasok agad sa loob, ilang beses siyang nauntog. Napagtanto ni Arya na kailangan niya ng tulong. Ringo, kamusta? Malungkot ka ata. May problema ba? Aking prinsesa, mahal na Arya, ang iyong ama, ang mga lupa, lahat ng ito ay malapit nang mawala. Ano ang ibig mong sabihin, Ringo? Paano mawawala ang lupa? Mabilis na umakyat ng kubyerta ng barko ang sirena na si Arya at si Ringo. Dumapo si Ringo sa pugad ng uwak upang ituro ang direksyon. At sinabi niya kay Arya na ang ama na si Haring Poseidon ay nabihag at ang mga lupain sa mundo ay nagsimulang maglaho. Kung wala kang gagawin, Arya, pati ang barkong ito ay maglalaho rin. Ang lahat ng mga tao na hindi maaring mabuhay sa ilalim ng tubig ay maglalaho. Ano? Ito ay isang kakilakilabot na pangyayari.
Napansin ni Arya na ang alagang ahas ni Vega na si Snake ay nasa tubig. Palihim na binabantayan ang barko. Malamang ang pangyayaring ito ay kagagawan ng bruhang si Vega. Kailangan kong bumalik sa dagat, aking prinsipe. Susubukan kong pigilan siya. Nakita ni Prinsipe Edward na ang kalapit na lupa ay dahan-dahang naglalaho. Nais man niya samahan si Arya, ngunit bilang pinuno, kailangan niyang manatili sa barko kasama ang mga tripulante. Ayoko sanang hayaan ka mag-isa, Arya. Ngunit kailangan mong umalis upang ligtas kaming lahat. Nagtungo sa kubyerta ang munting sirena na si Arya at sumipol sa kanyang mga kaibigan sa dagat. Narinig ng munting lumba-lumba ang pagsipol mula sa kailaliman ng dagat at lumangoy siya paitaas upang hanapin si Arya. Pagkakita ni Arya na paparating na si Dolphy, tumalon siya sa tubig. Habang lumalangoy siyang palalim ng palalim, ang kanyang mga binti ay muling naging buntot ng sirena. Dolphy, pupunta tayo sa kuweba ni Vega. Samantala, sa yungib ng masamang bruha, naroon at bihag niya ang kanyang mabait na kapatid. Pinagmamayabang niya rito ang kanyang masasamang plano. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang kaharian, ang mahal mong anak na si Arya at lahat ng tao sa lupa ay magugunaw sa dagat. Sa sandaling iyon, narating na nina Arya at Dolphy ang kuweba ni Vega. Kinakabahan si Dolphy, ngunit gagawin niya ang makakaya upang linlangin ang ahas na bantay sa pasukan. Hi! Pwede magtanong? Naliligaw ako eh. Alam mo ba kung saan ang daan patungo sa karnabal ng karagatan? Ano? Karnabal? Mayroon bang karnabal dito? Saan? Gusto ko rin pumunta. Oo naman! Siyempre meron. Gusto mo ba sumama? Masaya dun! Habang kausap ni Dolphy si Snake, palihim na nakapasok si Arya. Nakita niya ang kanyang ama na nakagapos. Pagkatapos, nakita niya ang mahiwagang salapang ng kanyang ama sa malaking aparador na may mga gamot. Tahimik na lumapit si Arya upang tulungan ang ama. Sige na kuya, bigay mo sa akin ang iyong korona at gawin akong reyna ng kaharian ng karagatan. Kinuha ni Arya ang salapang ng ama at pumunta sa likuran ni Vega. Huwag kang gagalaw, Vega! Ikaw, paano ka nakapasok dito? Itinuro ni Arya ang salapang sa bruha ng dagat. Lumabas ang kidlat mula sa salapang. At nahuli si Vega. Snake! Ngunit iniwan na ni Snake ang pagbabantay at nagsasaya siya kasama si Dolphy sa karnabal. Hindi niya naririnig ang sigaw ni Vega na humihingi ng tulong. Snake! Nailigtas ng munting sirena ang kanyang ama at ibinalik sa kanya ang salapang. Umalis agad sina Arya at Haring Poseidon sa kuweba. Sasarhan na sana ni Haring Poseidon ang yungib gamit ang kanyang salapang. Ama, teka po, di tayo aalis dito nang hindi nababali ang sumpa. Mabilis na bumalik sa loob ang munting sirena at tinipon ang mga materyales sa ilalim ng perlas upang masira ang sumpa na nagpapalaho sa mga lupain. Pagkatapos ay kinuha niya ang kabibe na naglalaman ng mahiwagang buhangin. Wag yan! Wag mong kunin yan! Iwan mo yan! Sabing wag yan, no? Kahit na nakagapos siya sa kidlat, buong lakas na binabato ni Vega ang nakalalasong tinta niya sa sirena. Ngunit mabilis na lumangoy ang sirena pabalik sa kanyang ama. At nang makalabas si Arya sa yungib, sinarhan ng hari ang kuweba ng malalaki at mabibigat na bato. Nagmamadaling lumangoy si Arya patungo sa ibabaw ng dagat. Nais na niyang malaman kung nasira ang sumpa. Masayang masaya si Prinsipe Edward at kanyang mga tauhan nang makita nila mula sa malayo na lumitaw muli ang mga lupain. Yay! Pumulik na ang lupain. Salamat naman. Sobrang bilis ng paglangoy ng sirena na lumipad siya mula sa tubig.
pataas sa langit. Wow! 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 Ang galing! At lumapag sa kubyerta sa kanyang mga paa. Masayang lumapit siya kay Prinsipe Edward. Aking prinsesa, nagawa mo. Niligtas mo ang buhay ng lahat ng mga tao at mga hayop sa lupa. Ang tagak na si Ringo na lumipad mula sa malalayong lupain ay dumapo sa barko at nagpasalamat kay Arya. Ngayon, ang lahat ay bumalik na sa dati, prinsesa. Pati ang mga kaharian. Napasaya nito si Arya. Siya at ang prinsipe ay tumawa sa galak. Samantala, napansin ni Snake na nag-iisa na lang siya sa karnabal. Kinakabahan siyang umuwi sa yungib ng bruha. Nakita niya na ang pasukan ng yungib ay sarado. Kamahalan? Alam mo bang mayroong karnabal dito sa ilalim ng dagat? Grrr! Tumahimik ka nga, Snake! Samantala sa barko, binigay ng sirena kay Prinsipe Edward ang kabibi na naglalaman ng mahiwagang buhangin. Edward, ano man ang mangyari, tandaan mong magagamit mo ang buhangin na ito upang maging lalaking sirena ka. Lahat ng mga tao ay natuwa na ang kalupaan ay nanumbalik. At naglayag ng muli ang prinsipe at prinsesa sa magandang dagat sa ilalim ng makulay na bahaghari sa paghahanap ng mga bagong lupain. Ang munting sirena at ang mga nawawalang isda. Noong unang panahon, si Arya ang pinakamagandang sirena sa karagatan at ang kanyang mahal na si Prinsipe Edward, sakay ng maharlikang barko, ay naglayag sa malalayong dagat. Kaaya-aya ang paglalakbay nila na ang kagandahan ng bukang liwayway ay lalong nagpahanga sa kanila. Aking prinsipe, habang buhay akong maglalayag kasama ka sa magandang karagatang ito. Nakasanayan na ni Edward at Arya na manguhan ng mga prutas mula sa bawat isla na kanilang binisita, tulad ng pinya, mangga, buko, papaya, saging, limon at marami pa. Dose-dose ng mga pinakamasasarap na prutas ang pasalubong nila sa mga kababayan. Habang nakamasid sa dagat ang prinsipe at ang munting sirena na si Arya, napansin nila na walang mga nilalang sa karagatan. Aking prinsesa, ilang araw na tayong hindi nakakakita ng anumang isda sa dagat. Bakit kaya? Oo, napansin ko rin. Ilang araw na nawala ang aking kaibigan na si Dolphy. Nag-alala ang munting sirena, kaya napagpasyahan niya na siyasatin ang kaharian sa ilalim ng tubig at kamustahin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Hinatid siya ni Prinsipe Edward papunta sa unahan ng barko. Nag-aalala talaga si Arya. Aking prinsipe, kung hindi ako makakabalik sa paglubog ng araw, tiyak na may mapanganib na pangyayari. Ang munting sirena na si Arya ay tumalon sa dagat. At sa sandaling nasa tubig na siya, ang kanyang mga binti ay mahiwagang naging buntot ng sirena. Mabilis na lumangoy si Arya patungo sa kaharian ng karagatan. Ngunit hindi niya makita ang mga kaibigang isda sa paligid. Nakaramdam siya ng sobrang katahimikan. Habang papalapit na siya, tinawag niya ang mga matatalik na kaibigan. "Dolphy! Willie! Nasaan kayo?" Ngunit walang tumugon. Walang naririnig si Arya maliban sa tunog ng buhangin at tubig. Ang kamanghamanghang kaharian ng karagatan at ang maningning na asul na dagat ay kalmado at walang laman. Napansin ng munting sirena na si Arya ang malaking kabibe sa buhangin. Mahiwaga ang naitatala ng mga kabibe, ang bawat tunog sa ilalim ng dagat tulad ng sa tala-arawan. Inilagay ni Arya ang kabibe sa kanyang tainga at pinakinggan ang nasagap na pangyayari. Masaya ang araw na yun sa ilalim ng dagat. Ang makukulay na isda, lumba-lumba at mga dikya ay aktibo at masaya.
Habang nasisinaga ng araw ang tubig, dumating ang masamang bruha na si Vega at ang kanyang alalay na ahas. Narinig kong gumagawa sila ng plano upang nakawin ang kayamanan ng kaharian para maitayo ni Vega ang sariling kaharian malayo kay Haring Poseidon at sa kanyang pamilya. Nakipagtagpo sila sa mga gangster na pating, tapos ay umalis na sila. Naisip kong isumbong sa hari ang aking narinig, at habang patungo ako sa kaharian, natigilan ako sa nakita ko. Isang malaking lambat. Dahan-dahan itong bumababa sa ilalim ng tubig. Takot na takot ako, kaya nagtago ako sa buhangin. Hindi makapaniwala si Arya sa mga bagay na narinig. Ibinalik niya sa buhangin ang kabibe at agad na hinanap ang lambat ng mangingisda. Matapos lumangoy ng kaunti, nakita niya ang isang malaking lambat sa pangingisda na puno ng mga hayop sa dagat. At naroon ang matalik niyang kaibigan na si Dolphy. Oh, Dolphy! Sa wakas natagpuan kita! Arya, bilisan mo! Sagipin mo kami! May dalawa pang malalaking lambat tulad nito! Habang nag-iisip ang sirena kung paano sila sasagipin, si Prinsipe Edward ay nababalisa sa paghihintay. Ilang oras na ang lumipas, nag-aalala na ang prinsipe. Kaya inilabas niya ang mahiwagang alabok ng dagat at nilunok ito. Pagkatapos ay tumalon siya sa dagat. Sa sandaling nasa tubig na siya, ang mga binti ng prinsipe ay naging buntot ng isda. Pagkatapos ay lumangoy siya ng buong lakas upang hanapin si Arya. Samantala, sinusubukan ng munting sirena na paglapitin ang tatlong malalaking lambat ng pangingisda at napansin niya na si Vega at si Snake ay nahuli rin ng lambat ng mangingisda. Vega? Snake? Paano kayo nahuli ng lambat na ito? Di ako makapaniwala. Ano ang ginagawa mo sa ilalim ng tubig? Akala ko ba umalis ka? Naparito ako upang iligtas ang mga kaibigan kong isda. Iligtas kami? Ikaw? Anong sabi niya? Ililigtas niya tayo? Sabi niya Bingi ka ba? Naibit ang mga galamay mo, Vega. Hindi ka makakalpas dyan ng walang tulong. Yun ang akala mo. Mayabang ang masamang bruha ng dagat at sinubukan niyang pumiglas. Ngunit wala namang nangyari. Snake! Tumulong ka! Hinahin mo ang pang-apat kong galamay. Apa? Gamitin mo pareho ang iyong ulo, engot. Subalit, hindi ko kaya, kamahalan. Vega, tumigil ka na. Pinapalala mo pa Habang kausap ng sirena si Vega, ang mga mangingisda ay naghagis ng isa pang lambat mula sa itaas. At sa kasamaang palad, hindi napansin ng sirena ang lambat na pababa. Naku! Nahuli ako. Dapat sana ay naging mas maingat ako. Paano yan? Huwag kang kumalaw, Arya. Dahil masihigpit yan. Una akong makakaalis dito at sisirain ko ang kaharian nyo. Habang nagpupumiglas si Arya sa lambat, dumating si Prinsipe Edward. Edward! Dumating ka! Gamit ang kanyang punyal, inalpasan ng magiting na prinsipe ang munting sirena mula sa lambat. Dapat natin pigilan ng mga pirata. Bilisan natin bago sila makapaghagis uli ng lambat. Konting tiis na lang. Ililigtas namin kayo. Sinundan ng sirena ang lubid ng lambat at mabilis na lumangoy na nahihirapan si Prinsipe Edward na sabayan siya. Kailangan nilang marating ang barko ng mga mangingisdang pirata bago sila mahuli ng isa pang lambat. Narating ni Arya ang ibabaw ng tubig at sinigawan ang mga mangingisda. Hoy! Mga pirata! Hindi tama ang ginagawa nyo. Mayroong libo-libong mga nilalang dagat na nakatira sa ibaba. Hindi nyo sila dapat saktan.
Hindi pinansin ng mga mangingisdang pirata si Arya at naghagis pa rin ng isa pang lambat sa karagatan. Kaya pinagdikit ni Arya ang mga palad at sa kanyang kapangyarihan ay inangat siya ng tubig paitaas sa langit. Uy, isang sirena! Magkahalong takot at pagkamangha ang nadama ng mga pirata nang makita nila ang sirena. Tignan nyo, nakalutang siya para siya lumilipad. Ang mahiwagang kapangyarihan ni Arya sa karagatan ay lumikha ng malalaking alon at malalakas na hangin upang itaboy ang barko ng mga mangingisdang pirata palayo sa kanilang mga lambat at sa kaharian ng karagatan. Hawak na mabuti! Kapit! Mabilis na pinutol ni Prinsipe Edward ang lubid ng mga lambat at ang mga nilalang sa ilalim ng dagat ay napalaya. Siyempre, may ilang mga masasamang nilalang na di man lang nagpasalamat sa prinsipe at kay Arya. Nakalaya man, naiinis si Vega na ang sirenang si Arya ang siyang nagligtas sa kanya. Kamahalan! Niligtas tayo ng munting sirena, diba? Naligtas nga niya tayo, Snake. Ngunit hindi nito mababago ang misyon ko. Sisirain ko pa rin ang kaharian na yun. At lahat ng kayamanan ay magiging akin. Ang mga kaibigang isda ng munting sirena ay nagpasalamat sa kanya at sa prinsipe sa pagliligtas sa kanila. Huwag kayong mag-alala, palagi kaming magiging tagapagtanggol nyo. Nangako naman ang mga nilalang sa dagat na poprotektahan nila ang barko ni na Arya at Edward. At muli, malaya na silang nakakalangoy sa malalim na asul na tubig. Salamat sa mabuting puso at tapang ni Arya at ng prinsipe. Ang kapayapaan ay namuno sa kaharian ng karagatan at sa buong mundo. At namuhay silang maligaya. Ang munting sirena, ang sikreto ng munting sirena. Noong unang panahon, sa pinakamagandang kastilyo sa tabi ng dagat, ay naninirahan sina Prinsesa Arya at Prinsipe Edward. Kapag dapit hapon, lumalakad sila sa pier ng kastilyo at pinapanood ang paglubog ng araw. At sa umaga naman ay lumalangoy sila sa dagat, lalo na kapag maganda ang sikat ng araw. Walang nakakaalam na si Prinsesa Arya ay isang sirena, maliban siyempre sa prinsipe. Aking prinsesa, sa kalaunan malalaman din ng mga tao na ikaw ay isang sirena. Bakit nais mo pa ito'y sikreto? Hindi kasi lahat ng tao ay kasing bait mo, aking prinsipe. Kung malalaman nila na ako ay isang sirena, sa tuwing sasagi sa isip ni Arya ang tungkol sa kanyang lihim, naaalala niya ang mga payo ng kanyang ama. Anak ko, dapat mong malaman na may mga tao na masama. Mag-iingat ka. Isang araw, naglalakad sa tabing dagat si Arya at ang kanyang kaibigan na tagapagsilbi sa kastilyo. Dagi! Takbo! Dalhin mo sa akin! Dali! Hihihihi! Mahal na mahal ka ni Dagi, aking prinsesa. Hihihihi! Oo, Lily. Matapat at mabait na aso siya. Aking prinsesa, meron sana akong gustong itanong sa'yo. O sige, anong itatanong mo? Kasi yung mga kapwa ko tagapaglingkod sa kastilyo, mga kaibigan ko, sa palagay kasi nila ay isa kang sirena. Totoo ba? Nagulat ang sirena sa narinig niya. Nagunita tuloy niya ang malaya at magagandang alaala niya sa kaharian ng karagatan. Hindi yan totoo. Tao rin ako tulad mo. Mahilig lang akong lumangoy sa dagat at manood sa mga isda. Paumanhin, aking prinsesa, pinag-uusapan kasi nila kaya tinanong na kita. Wala yun, Lily. O sige, kailangan ko nang bumalik sa kastilyo. Marami pa akong gagawin Pagkaalis ni Lily, nagtungo sa pier ang munting sirena na si Arya, kasama ang kanyang aso na si Dagi.
Nalulungkot ako na hindi ko masabi ang totoo kahit sa'yo, kaibigan kong Dagi. Tumahol naman si Dagi na waring may tinuturo sa dagat. Dagi, sinasabi mo ba na baka mainam na kausapin ko ang mga kaibigan ko sa dagat? Habang nagtatrabaho si Lily sa kastilyo, naisipan niyang lumabas muna sa balkonahe para magpahinga at magpahangin. At natanaw niya si Arya na nakatayo sa pier. At tumalon ito sa dagat. Nakita ni Lily na ang mga binti ni Arya ay naging buntot ng sirena. Gulat na gulat siya. Sa sobrang tuwa ay tumakbo siya paalis ng kastilyo. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Kinuwento niya agad sa pinakamalapit niyang mga kaibigan. Samantala, nagtungo si Arya sa kaharian ng karagatan at binisita ang ama na si Poseidon, ang kanyang mga kapatid na babae at ang matalik na kaibigan na si Dolphy na laging nakikinig sa mga tanong ni Arya. Dolphy, natatakot akong sabihin sa mga tao na ako ay isang sirena. Bakit natatakot ka, Arya? Hindi lahat ng tao ay kasing bait at maunawain tulad ng aking si Edward. Oo, pero palagi ka naman nakakagawa ng mabuti sa mga tao, Arya. Kaya hindi ka nila sasaktan. Swerte nga nila may kaibigan silang sirena eh. Ano sa palagay mo? Oo, tama ka, Dolphy. Ayokong nagsisinungaling eh. Habang nag-uusap sina Arya at Dolphy, doon naman sa kalupaan, hindi pinaniniwalaan ng mga kaibigan niya si Lily. Inakala nilang nag-iimbento siya ng kwento. Di ako nagsisinungaling. Patutunayan ko sa inyo na si Prinsesa Arya ay sirena. Pagsapit ng gabi, lihim na nagtungo si Lily sa pier. Bitbit ang isang kahon na gawa sa salamin. At hinintay niyang bumalik si Arya. Masama ang loob ni Lily dahil di siya pinaniniwalaan ng mga kaibigan at pinagtawanan pa siya. Maya-maya, napansin niya na may paggalaw sa tubig kaya kinaladkad niya ang lalagyan sa dulo ng pier at hinulog sa tubig. Ang munting sirena na si Arya ang nasa ilalim ng tubig. Hindi niya alam na may patibong si Lily at dahil sa laming ito, hindi niya ito nakikita sa tubig. Aahon na sana siya ngunit bumangga siya sa kahon na salamin na nasa tubig. Bago niya mapagtanto kung ano ang nangyayari, sumarado ang takip ng kahon at naroon siya sa loob nito. Tulong! Anong nangyayari? Tulungan niyo ako! Nang maramdaman ni Lily ang paggalaw ng kanyang lubid, inahon niya ang patibong mula sa dagat at iiwanan niya ito sa pier. Saglit na nabuhayan ng pag-asa si Arya nang makita niya si Lily. Lily! Lily! Iligtas mo ako! Paumanhin, Arya. Sirena ka nga. Nagsinungaling ka sa akin. Ngayon, kailangan kong patunayan sa mga kaibigan ko na hindi ako sinungaling. Kinaladkad ni Lily ang kahon sa isang inabandonang lugar sa baybayin. Sinusubukan ni Arya na makalabas, ngunit mahigpit itong nakasara at hindi siya makatakas. Hindi niya matawag ang mga kaibigan sa lupa man o sa dagat. At sumapit na ang umaga. Maagang nagising si Lily upang hintayin ang pagdating ng mga kaibigan. Tinakpan niya ng tela ang kahon. Walang magawa ang munting sirena na si Arya. Hindi niya nakikita ang nasa labas at natatakot siya sa maaaring gawin sa kanya. Sa wakas ay dumating na ang mga kaibigan ni Lily. Narito ang patunay na hindi ako sinungaling. Tingnan ninyo ang prinsesa na si Arya. Matagal na niyang itinatago sa atin na siya ay isang sirena. Nanlaki ang mga mata ng mga kaibigan ni Lily. Laking gulat nila na hindi man lang sila kumukurap. Sinuri nilang mabuti kung ito nga si Prinsesa Arya. Manghang-mangha sila. Sa sandaling yon, ang masamang bruha ng dagat na si Vega ay nagmamasid mula sa karagatan. At naisip niya na magagamit niya ang sitwasyong ito.
Mukhang nangangailangan ng tulong si Arya. Oo, mukhang perpektong pagkakataon ito. Nilabas ni Vega sa tubig ang kanyang mga pugitang galamay at inunat patungo sa dalampasigan. Dinakma niya ang kahon na salamin na kinaroroonan ni Arya. Hindi makapaniwala si Lily at ang kanyang mga kaibigan sa nakita. Takot na takot sila. Hinahampas ni Arya ang salamin, ngunit matibay ito. Kinalagkad ni Vega si Arya sa karagatan. At nakatayo lang ang mga katulong. Wala silang magawa. Naku, isang babaeng pugita ang kumidnap sa prinsesa ng ating bansa. Binuksan ni Vega ang takip ng kahon na salamin at pinakawalan ang munting sirena na si Arya. Vega, niligtas mo ako. Maraming salamat sa kabaitang ito. Oo, munting sirena, niligtas kita. At bilang kapalit, ibibigay mo sa akin ang susi ng kayamanan ng kaharian ng karagatan. Ha? Nagpapasalamat ako na niligtas mo ko, ngunit hindi ko may bibigay ang susi sa kayamanan ng kaharian. Ang tunay na kabaitan ay hindi nangangailangan ng gantimpala. Galit sa mga salitang ito, nais ni Vega na ikulong muli ang sirena sa kahon ng salamin. Kaya mula sa mga pugitang galamay, binato niya si Arya ng kanyang nakalalasong tinta. Ginamit naman ng munting sirena ang kanyang kapangyarihan upang salagin ang mga bola ng tinta at ibaon sa buhangin ang mga mapanganib na galamay ni Vega. Hahanapin kita, Arya. May utang na loob ka sa akin. Ang mabuting tao ay gumagawa ng pabor nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Pag-aralan mong maging mabuting kaibigan, Vega. Nang makabalik si Arya sa kalupaan, naalala niya ang masamang pagtrato sa kanya ni Lily at labis siyang nalungkot. Agad siyang nagpunta kay Prinsipe Edward para ikwento sa kanya ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ay pinatawag nila si Lily. Ipagpaumanhin mo, hindi ako nagsabi ng totoo. Oo, sirena ako. Ang tahanan ko ay parehong sa dagat at sa lupa. Pareho kong mahal ang mga nilalang sa dagat at mga tao rin. Naging malupit ako sa iyo, aking prinsesa. Patawarin mo ako. Kinabukasan, sa wakas ay ipinahayag ni Arya sa lahat na siya ay isang sirena. Ang lahat ng mga mamamayan sa bansa at maging ang mga hayop ay labis na nasiyahan sa balitang ito. Dahil ngayon, mayroon na silang isang magandang prinsesa na kaya silang ipagtanggol sa parehong lupa at dagat. Sa mundo sa kailaliman ng dagat, may isang tropa ng mga pating na nakatagpo ng baul na kumikinang sa ginto habang sila ay naghahanap ng makakain. Pinaligiran nila ang kayamanan. Sinubukan nilang buksan ang baul sa kanilang matatalas at malalaking ngipin, ngunit nabigo sila. Grabe, ang hirap naman buksan. Sigurado na puno ng ginto ang baul. Kita nyo, kumikinang. Pwede na kaya natin pambili ng kaharian ng karagatan? Oo. Kinawag ng mga nakakatakot na pating na ito ang kanilang buntot para lumikha ng alimpuyo sa dagat upang mabuksan ng baul. Ngunit hindi gumagalaw ang kahon kahit kaunti man lang. Sinubukan naman ng tropa na hiwain ang baul gamit ang matatalas nilang palikpik, ngunit hindi pa rin nabuksan ang baul. Sa panghuli ay sabay-sabay nilang kinagat ang baul gamit ang kanilang nakakatakot na ngipin, ngunit hindi pa rin nasira ang baul. Ano kaya ang paraan para mabuksan ang baul na to? Naisipan ng mga pating na ibaon sa buhangin ng baul gamit ang kanilang ilong para walang ibang makakita nito. Sa sandaling iyon, may lumabas na liwanag mula sa susian ng baul at nahawi ang buhangin. Sobrang nagliliwanag. Siguradong may makakakita nito. Talagang hindi natin ito may tatago. Samantala sa mundong ibabaw, si Prinsipe Edward at sirenang si Arya ay naglalakbay sakay ng barko.
may nakita silang isang bote na lumulutang sa tubig. Dali! Kunin mo ang bote na yon! Hinagis doon ng marinero ang lubid ng lambat upang makuha ang bote at binigay ito kay Prinsipe Edward. May humihingi ng tulong, aking prinsipe. Nilabas ng prinsipe ang liham mula sa bote. Ang pamana ng aming ninuno na nakatago sa isang gintong baul ay nawala. Kung hindi namin ito mahahanap, magdidilim ang aming isla magpakailanman. Isinulat ng mamamayan ng Isla Anino. Sabi ko na nga ba, kailangan nila ng tulong ko, aking prinsipe. Kung hindi ay hindi nasisikatan ng araw ang kanilang isla. Hindi na nag-aksaya ng oras si Arya. Tumalon siya agad sa dagat. Sa sandaling nasa dagat na siya, ang kanyang mga paa ay naging buntot ng sirena. Pumunta siya sa mga bahura sa ilalim upang hanapin ang baul. Ngunit hindi niya ito nakita. Naglibot siya sa mga halamanan sa dagat, ngunit wala rin doon ang baul. Mawawala na sana siya ng pag-asa nang matanaw niya ang nagniningning na baul. Naroon din ang 3 pating na sinusubukang buhati ng gintong baul gamit ang kanilang ilong. Mabibili ko na ang kaharian ni Poseidon gamit ang ginto. Magpapagawa naman ako ng postiso na may ginto na galing sa baul. At bibili naman ako ng dolphin. Sasakay ako at mag-ikot-ikot. Hoy, layuan niyo ang baul na yan. Hindi niyo dapat kinukuha ang hindi sa inyo nang walang paalam. Ang baul ay pag-aari ng mga taga-Isla Anino. Pinaligiran ng mga pating si Arya para takutin siya. Ang lahat ng nasa dagat na to ay amin, munting sirena. Sa sandaling sasalakayin ng pating ang munting sirena, mabilis na lumangoy si Arya gamit ang kanyang makapangyarihang buntot. Kinuha niya ang gintong baul at nakalayo agad. Nagulat ang tropa ng pating na madaling nakuha ni Arya ang baul. Agad silang humabol sa kanya. Kami ang unang nakakita ng baul. Sa amin yan! Iwan mo sa amin yan! Bit-bit ang baul, lumusot si Arya sa butas ng bato upang maiwasan ang mga pating na nakasunod sa kanya. Kahit na nakalusot din sa butas ang 2 pating, naipit naman doon ang malaki nilang amo. Tulong! Naipit ako dito! Oy! Nang hindi na kaya ng mga katropa na alisin ang kanilang amo sa butas, iniwan nila siya at sinundan si Arya. Sa kanilang paglangoy, nakakita sila ng berdeng buntot sa likod ng malumot na batuhan. Wala ka ng kawala, munting sirena! Sumuko ka na kung ayaw mo ng laban! Sa sandaling kagati ng isang pating ang buntot sa likod ng bato, nakuryente siya dahil ang kinagat niya ay buntot pala ng electric eel. Ala, hindi ako makagalaw. Ikaw na ang kumuha sa baul. Naging gahaman ng natirang pating at sinundan ng baul kahit mag-isa. Samantala, napapagod na ang munting sirena sa pagdadala ng baul, kaya bumagal siya. Sinamantala ng pating ang pagkakataon. Nang malapit nang maabutan si Arya, kailangan makalayo siya sa pating, kaya gumawa siya ng maliliit na alon sa pagkawag ng kanyang buntot. Pagkatapos, buong lakas na hinagis niya ang baul patungo sa ibabaw ng tubig. At lumangoy siya sa kabilang direksyon. Nalito tuloy ang pating. Susundan ko ba ang baul o ang sirena? Baul o sirena? Baul o sirena? Kaya naman, bumagsak ang baul sa ulo ng pating. Nahilo ito at lumubog sa ilalim ng dagat. Kinuha ni Arya ang baul at mabilis na lumangoy papunta sa barko. Sa sandaling tumalon siya, ang buntot niya ay naging paa-uli ng tao. Natuwa ang prinsipe nang makita ang baul sa kamay ni Arya. Aking prinsipe, pumunta na tayo agad sa isla. Ibalik natin itong baul sa mga totoong may-ari. Hinatid ni na Arya at Prinsipe Edward ang baul sa mga residente ng Isla Anino. Tuwang-tuwa ang mga tao sa isla. Agad nilang binuksan ito ng may pananabik. Isang lampara lang ang laman ng baul.
ngunit ang lamparang ito ay mahiwaga. At ang Isla Anino ay naging isla ng liwanag at naging maaliwalas ito. Muling tumulak sina Arya at Prinsipe Edward mula sa maliwanag na isla. Samantala, nakahanap ng bagong baul ang tropang pating sa ilalim ng dagat. Wow! Tingnan nyo! Isa pang kayamanan! Masayang nilapitan ng mga pating ang baul. At biglang lumabas sa baul ang isang malaking dilaw na pugita. Dinakma sila ng mga galamay nito at tinapon ng bawat isa sa malayo. Mula sa araw na iyon, naunawaan na ng tropang ito na anumang bagay na matagpuan nila ay hindi dapat kunin ng walang pahintulot. Mahirap man ito gawin. Mayroong isang maringal na kaharian sa gitna ng malawak na karagatan. Ang pinakabatang prinsesa ng kahariang ito ay ang sirenang si Arya. Gusto niyang mamasyal sa karagatan sa araw na iyon. Amang hari, matagal na tayong hindi nakakapamasyal sa karagatan. Gusto mo ba sumama sa akin na mamasyal? May pupuntahan ako ngayon. Gagawin kong tahanan ng mga isda ang mga lumubog na barko. Maganda kong anak. Sa ibang araw na lang tayo mamasyal. O sige po, tutulungan kita sa pagbalik ko. At lumangoy ang munting sirena sa kailaliman ng karagatan. May nakasalubong siyang natatakot na mga isda at isang pamilya ng mga pagong. Pagong, anong nangyayari? Bakit kayo nagmamadali? Takbo, sirena! Dali! May malaking pintuan na humihigop ng nilalang! Lumikha ang sirena ng isang kalasag na bula para sa sarili niya at mabilis na lumangoy patungo sa misteryosong tarangkahan. Laking gulat niya nang makita na meron niyang saradong tarangkahan sa kailaliman ng dagat. Nang malapit na siya, biglang bumukas ito at isang malaking alimpuyo ng tubig ang humigop sa munting sirena. Natagpuan ni Arya ang sarili sa ibang karagatan. Ang mga isda at korales dito ay walang kulay at ang tubig ay malabo at marumi. Paglingon ni Arya, wala na ang alimpuyo, pati ang misteryosong tarangkahan. Napansin niya ang mga starfish sa ilalim ng bangin habang naglilibot siya. Hello, starfish. Naliligaw yata ako. Pwede niyo ba akong tulungan? Was für ein Ding bist du? Wir verstehen nicht, was du sagst. Dahil nakakita sila ng taong dagat sa unang pagkakataon, sa takot ay nagtago ang mga starfish sa ilalim ng bato. Hindi naman maintindihan ng sirena kung bakit lumayo ang mga starfish sa kanya at kung bakit hindi niya alam ang wika nila. Samantala, nakita niya ang isang maputla at pagod na ulang na papalapit sa kanya. Hoy ulang, naliligaw yata ako. Pwede mo ba akong tulungan? 何を言ってるのかわからないよ。君は魚？それとも人間なの？ Spójrzcie tutaj. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy takiej dziwnej ryby. Naku, hindi rin tayo pareho ng wika. Maliliit na isda. Paano natin maiintindihan ang isa't isa? Sinubukang humingi ng tulong si Arya gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit natakot ang ulang sa mga paggalaw na ito at agad na lumayo doon. Nagpa siyang lumangoy si Arya at may nakita siyang blowfish sa di kalayuan. Nilapitan niya ito agad upang humingi ng tulong. Pakiusap, tulungan mo ako, blowfish. Naligaw ako at hindi na ako makabalik. Huh? Are you a sea person? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, pero hindi kita sasaktan. Huwag kang mag-alala. Nang ilalapit na ni Arya ang kanyang kamay sa blowfish, nataranta ang blowfish at pinalaki nito ang makamandag na palikpik na tumusok sa daliri ng munting sirena. Nahimatay si Arya doon mismo at nakapikit siyang lumubog sa ilalim ng tubig. Lumipas ang oras, ang hari ng karagatan na si Poseidon ay naghahanap na sa kanyang anak na si Arya na hindi pa nakakauwi sa kaharian.
ituloy ang paghahanap sa karagatan. Nang magkamalay ang munting sirena, namulat ang kanyang mga mata sa bahay ng isang matandang dikya. Nakabantay ito sa tabi ni Arya. Salamat naman at nabuhay ka. Sa wakas may nilalang na nagsasalita ng kapareho ng aking wika. Salamat sa pagligtas sa akin. Sinabi ng dikya kay Arya na siya rin ay hindi sinasadyang napadpad sa bahaging ito ng karagatan. Ilang taon na ang nakalilipas at hindi na siya makabalik. Kaya natutunan ko ang bawat wika dito. Pero hindi sapat ang kakayanan ko para pagandahin ang lugar na ito. May naiisip akong solusyon. Pero, kailangan nating hanapin muna ang mahiwagang tarangkahan. Sabay na lumangoy si Arya at ang matandang dikya sa kalawakan ng karagatan. Tapos, sumipol ng malakas ang matandang dikya. Biglang lumitaw ang maraming pusit sa paligid nila. Hiniling ng dikya sa kanila na sabay-sabay na maglabas ng kanilang tinta. Sa tulong ng tintang nilabas nila, ang dating hindi nakikitang tarangkahan, sa sandaling iyon ay nakikita na. Pero kahit anong pilit nila, hindi nila ito mabuksan. Kaya lumikha ang munting sirena ng isang martilyo na bula at hinampas niya ang tarangkahan ng sobrang lakas. Kaya naman sa pagbukas nito, natagpuan nila ang kanilang sarili sa kabilang karagatan. At magkasama silang lumangoy pauwi sa kaharian ng karagatan. Kinuwento ni Arya sa kanyang ama na si Poseidon, isa-isa kung gaano karumi at napabayaan ang naiibang mundong nakita niya. Malinaw ang dapat nating gawin. Kailangang malinisan ang tubig doon sa lalong madaling panahon at bibigyan natin ng magandang tahanan ang mga isda. Sabay silang lumangoy papunta sa lugar kung saan matatagpuan ang misteryosong tarangkahan. Itinaas ni Poseidon ang kanyang salapang at lumikha ng malalakas na alon. Saglit na lumitaw ang misteryosong tarangkahan at saka nabasag. Kaya ang dalawang karagatan ay nagtagpo. Luminis ang tubig at napakasaya ng mga nilalang sa dagat. Noon din ay napagtanto ni Poseidon na nahihirapan ng mga isda na unawain ang wika ng bawat isa. Kaya ginawa niyang paaralan ang lumubog na barko para naman lahat ng isda ay mapag-aralan ng wika ng bawat isa. You won't poison me anymore, will you, little bubble? Hindi na kita sasaktan muli, Sirena. Pasensya na. Matapos linisin ni Poseidon ng tubig, lahat ng isda ay nagkaisa na pagandahin ang bagong mundong ito kung saan natuto sila ng wika ng bawat isa. Dahil ang bawat bagong wika ay palaging makapagbubukas ng pintuan ng isang bagong mundo. Pinaghahanda ang masayang pagdiriwang sa kaharian ng karagatan. Dahil sa susunod na araw na ang kaarawan ng bunsong prinsesa ng kaharian, ang magandang sirena na si Arya. Habang abala ang lahat sa kanilang ireregalo, lumabas si Dolphin Dolphy upang maghanap ng magandang pangregalo sa sirena. Matapos ang mahabang paglangoy, may nakita siyang kumikislap sa di kalayuan. Nanggaling ang ningning sa isang perlas na mahigpit na binabantayan ng nanay niyang talaba. Bukod dito, maraming mga nilalang sa dagat ang nakapila upang masulyapan ang kinang ng perlas. Inisip ni Dolphy na magandang regalo ang perlas na ito para kay Arya. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang mangkukulam ng dagat na si Vega. Ang pinakamaningning na perlas na matagal ko nang inaasam. Dapat mapasa akin ito. Sapilitang kinuha ni Vega ang perlas sa talaba. Naku, Vega, ibalik mo sa akin ang perlas. Bata pa siya, kailangan pa niyang lumaki. Hindi pinakinggan ni Vega ang talaba at umalis na dala ang perlas. Palihim siyang sinundan ni Dolphy dahil gusto niya rin ng perlas. Ngunit nakita ng ahas si Dolphy. Mahal na senyora, sinundan ka ng lumba-lumba.
Sa tingin ko ay gusto niya ang perlas. Huwag mo akong abalahin. Bahala ka na sa kanya. Kaya gamit ang buntot niya, hinagisa niya ng buhangin ng munting lumba-lumba. Aray! Wag! Anong ginagawa mo? Nahirapang makakita si Dolphy dahil sa buhangin. Hindi tumigil ang ahas at nambato pa ito ng lumot. Dumikit kay Dolphy ang lumot. Hindi siya makagalaw at lumubog siya sa batuhan. Layunin ni Vega na makagawa ng makintab na singsing. Kailangan niyang butasan ng perlas sa gitna. Ihahanda na niya ang mga materyales para dito. Kinabukasan, may narinig si Arya na umiiyak habang naghahanap siya kay Dolphy. Oh, ano pong problema? Bakit ka umiiyak? Ang perlas! Kinuha ng bruhang si Vega ang aking perlas. Napakabata pa nun. Huwag ka nang magalit, kaibigan. Babawiin ko ang perlas. Pero kailangan ko munang hanapin si Dolphy. Sinabi sa kanya ng talaba na gusto rin ni Dolphy ang perlas na kinuha ni Vega. Kaya sinundan nito ang bruha. Ay naku, baka mapahamak hindi lamang ang perlas, kundi pati si Dolphy. Mabilis na lumangoy ang munting sirena patungo sa kuweba ni Vega. Samantala, may hawak na si Vega na pangtusok para butasan ng perlas nang mapansin niyang unti-unting kumupas ang kinang ng perlas. Inilagay muna niya ito sa kabibi. Hinanda ng pugita ang mga galamay niya para magmahika at maibalik ang kinang ng perlas. Ngunit sa sandaling iyon, mabilis na lumalangoy si Snake. Bumangga ito sa kabibi at nahulog ang perlas. Gumulong ang perlas at naipit sa bitak ng lupa. Ano ka ba? Ano ba sa palagay mo ang gagawin mo habang nagmamahay ka ako dito, ha? Huwag ka pong magalit, senyora. Kukunin ko ang perlas sa butas, senyora. Sinubukan ng ahas na may 2 ulo at 1 buntot na bunutin ng perlas, pero hindi niya magawa. Snake! Sinira mong lahat ang plano ko. Umalis ka na nga sa paningin ko. Alis! Tahimik na lumabas ng kuweba si Snake. Pinagbuntunan niya ng inis ang mga pagong na nooy masayang lumalangoy. Huwag kayong lumangoy dito. Ang senyora ay nababalisa. Nagkatinginan ng mga pagong. At habang lumalayo sila doon, may narinig silang hikbi sa likod ng mga bato. Pumunta sila sa batuhan at nakita nila ang lumba-lumbang si Dolphy na namimilipit at umiiyak dahil napuluputan siya ng lumot. Anong nangyari sa'yo, Dolphy? Binitag ako ng ahas dito. Iligtas niyo ako. Ngunit kahit anong pilit ng mga pagong, hindi nila matanggal ang lumot dahil kailangan ng mas malakas na makapagkakalas ng mga buhol. Sakto naman na nakita ni Arya ang mga pagong malapit sa kuweba. Habang papalapit siya ay napansin niya si Dolphy. Dolphy! Ililigtas kita! Gamit ang malalakas niyang kamay, sa wakas ay naligtas ni Arya ang kanyang matalik na kaibigan. Pasensya na, munting sirena. Gusto lang kitang ihanap ng magandang perlas para sa kaarawan mo. Mas mahalaga sa akin ang pagkakaibigan natin kaysa sa anumang regalo, Dolphy. Kunin na natin ang perlas para ibalik ito sa tunay na may-ari. Sabay na pinasok ni Arya at Dolphy ang kuweba ng mangkukulam sa dagat. Laking gulat ni Vega nang makita si Arya doon. Anong ginagawa mo dito, prinsesa? Vega, mali ang kumuha ng mga bagay na hindi sa iyo nang walang pahintulot. Isauli mo na yung munting perlas. Hindi mo ako pwedeng diktahan kung ano ang gagawin. Umalis ka na sa kuweba ko o lulunurin kita sa tinta.
Arya, tignan mo, nahulog ang perlas sa bitak. Nang yumuko ang sirena para kunin ang perlas na lumusot sa siwang, nagsimulang maghagis ng tinta ang galamay ng pugita. Hindi hinayaan ni Dolphy na matintahan si Arya, kaya hinarang niya ang kanyang buntot. Ngunit siya naman ang nabalot ng itim na tinta. Nakuha ng sirena ang perlas na nasa bitak kahit na medyo nahirapan, at dali-dali silang umalis. Anong silbi ng isang perlas na nawala na ang ningning? Habang patungo sina Arya at Dolphy sa talaba, iniingatan nila ang perlas. Tuwang-tuwa ang talaba nang makita ang perlas na kinuha sa kanya. Nang maibalik ng sirena ang perlas sa talaba, kuminang muli ang perlas. Kapag kinuha ang perlas habang bata pa sila, namamatay ang kanilang ningning. Maraming salamat na ibinalik mo ito sa akin. Napakasaya ni Dolphy na naisauli ang perlas sa tunay na may-ari nito. Pag-uwi ay naghihintay sa kanila ang birthday party ng sirena at masaya silang nagdiwang. Mula noon ay natutunan ni Dolphy na hindi siya dapat sumuong sa panganib na mag-isa at mas mahalaga ang pagkakaibigan kaysa sa pinakamakinang na perlas.